Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel, The Pilgrimage of Grace. Ay nawa ay makatuto kayo at makaroon kayo ng kunting aral sa ating tatalakayin ngayong umaga. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at magandang umaga sa uli. Bago tayo magsimula, huwag kayong magkalimot na mag-subscribe sa channel na ito at patuloy kayong makinig at makipagtalakayan sa larangan ng relihiyon at politika. So ngayon, kasi nababasa ko bago lang, Senator Bongo, officially nag-withdraw na ng kanyang presidential COC. So ang sumunod doon, si President Duterte officially nag-withdraw na rin sa pagka-senador. So ano ang nangyari? Bakit ganito ang nangyari sa ruling party? Ano kasi ganito Ang nangyari kasi nung pag-withdraw ni Bongo, dahil nga sa kanyang dahilan na family matters, parang napilitan lang siya, napilitan lang siya na i-endorse ni Duterte sa pagka-presidente. So pumunta sila ng COMELEC, nag-file, and then nagmamatsyag. Siguro nakikita nila how many days nang lumipas, parang si Senator Bongo hindi talaga maisama-sama doon sa lagi siyang nasa huli sa survey. What? Hindi mo makita laging pangalan niya, lagi siyang bagsak sa survey. So dahil doon, makikita rin natin ang si Bongbong Marcos laging landslide sa survey. Even sa street survey, sa Publicos Asia survey, at sa online survey sa social media, si President Marcos, President to be, Bongbong Marcos, lagi siyang landslide. At dahil para patunayan na ang mga survey na ito ay accurate at mapagkatiwalaan, nagkaroon ngayon ng motorcade si Ma'am Lene, caravan motorcade, caravan, parang anong tawag doon? Nagkaroon siya ng caravan, nagsimula siyang nagsimula niyan si Ma'am Lene. And then, sumunod doon, nag-motorcade na rin si Bongbong Marcos. So nakikita natin ang kanyang motorcade, very successful, accepted ng tao, si Bongbong Marcos, laging baha, hindi mahulugan ng krayom, ang kanyang pagmumotorcade sa ang lugar ng Pilipinas sa pumupunta. And then, nagkaroon pa ng pagkakataon na si Sara nagtandem sa kanya. Ngayon ang nangyayari, Bongbong Sara ang sinisigaw ng tao pag sila nagmumotorcade. At kapag nandoon ka, sobrang dami ng tao, lalo pat ang Publicos Asia, ang survey, 50% pataas ang lagi niya nakukuha. So, maliwanag na sa Malacanang ang mensahe na si Bongbong Marcos on his pathway to Malacanang talaga. Hindi mapigilan talaga to, landslide lagi. Oh my God! So si Senator Bongo, to make the story short, halimbawa, nag-withdraw siya. And then, ang pag-withdraw niya, hindi pa official. So nagkaroon ng lumabas yung mga nagtatanong, mag-withdraw ka na rin lang, bakit hindi pa official? Ano pang hinihintay mo? So sa aking part naman, akin lang ito, na hindi pa siya mag-withdraw official kasi nga, hinihintay pa niya siguro ang disqualification case ni Bongbong Marcos. Kasi in case na si Bongbong Marcos ma-disqualify, siya ang papalit, natural ang mga Marcos loyalists, wala nang suportahan, papunta yan kay Bongo, I am sure. Kasi na-disqualify si Bongbong Marcos Or baka naman, mayroong replacement, pwede yung asawa niya ang papalit, pwede kaya alam mo na, baka pwedeng ganun, hindi papalit yung asawa niya, yun ang magiging labas. So parang may laban na dun si Bongo. So nangyayari, maraming nagtatanong,
bakit si Senator Bongo hindi pa nag-withdraw officially? So later nalaman natin na si Bongo, Senator Bongo, hindi siya ano kasi baka pag lumabas siya at mag-withdraw ng candidacy, baka pigilan sa ng kanyang supporter. Sumahaba pa na ba daw ang oras niya, may isa siyang salita na nag-withdraw na talaga siya. Pero kaso lang hindi nga official. Ang hinahanap ng tao, official na nag-withdraw siya. So, sa magandang balita, ganito. Lahat ng disqualification case na dinagdag sa kaso kay Bongbong Marcos, nilagay lahat ng Comelec sa basurahan. Nilagay ng Comelec doon sa basurahan. Nang ibig sabihin nun, nang nag-file ng disqualification against kay Bongbong Marcos, dagdag ito. Mga basura yun, nilagay ng Comelec sa basurahan. So, ibig sabihin, na hindi mo na talaga mapipigilan ng pangalan ni Bongbong Marcos, malalagay na talaga sa baluta. So, dahil doon sa balita na yan, nabasa natin sa media, mga Facebook, sa newsfeed, na wala na basura na lahat ang DQ against kay Bongbong Marcos. So, nung panahon na yon, pagkahapon, nalala ko, si Senator Bongo pumunta doon sa Comelec, officially nag-withdraw. So, di ba, parang tama aking hinala na mayroon siyang hinihintay. At ang hinihintay niya, dumating na nga, na basura ng DQ. So, ito ng panahon na yun. Siguro sa isip ni Senator Bongo, ito ng tamang panahon na mag-withdraw siya kasi nga, si Bongbong Marcos, hindi na talaga ito mapigilan to. So, officially, nag-withdraw siya. At ang masakla pa doon, si Duterte, nag-withdraw na rin, officially rin. Para magkasabay ata sa isang araw yun di ba? Nag-withdraw na rin siya. Sa akin naman, pabor ako na mag-withdraw na lang si Duterte talaga. Kasi nga, ang sa akin kasi matanda na siya, may sakit, alam nyo na. Nakikita mo naman ang paglalakad niya, parang pagod sang tignan. At malaki na rin ang naiambag niya sa lipunan, lalo na sa build, sa military improvement, mga, alam mo na, pabili ng pandigma. Pinasalamatan natin si Duterte. So sa akin, kung tanangin mo, dapat na talaga siyang magpahinga bilang private citizen para mag-enjoy naman siya, di ba? Ayoko na talaga siyang tatakbo pang senador. Hindi dahil nga ayaw ko. Kundi gusto ko na talaga siya magpahinga kasi matanda na nga, pagod na mag-enjoy naman sa buhay niya. So officially nag-withdraw siya. Yun ang pinakatamang desisyon na ginawa ni President Duterte. 'Di ba? Kung ang intensyon niya ay makapagpahinga na siya, yun ang pinakamagandang desisyon. Walang problema, President. Kahit na ibinuto ko noon si Miriam Santiago kasi nga hindi naman kita kilala, pero suportado ko ang iyong pamamahala. Alam mo kung bakit? Ikaw lang ang presidente ang nag-revive sa mga plano ni Marcos na build program. Wow! Ang paglalagay mo ng mga tulay, ang pagpapatibay mo sa military, di ba? Ikaw lang may concern ka talaga sa bansa. So walang question yan. Ipanalangin ka namin na humaba pang iyong buhay. At siyempre, ano ang susunod mong hakbangin? Yun ang ating pag-uusapan. Kasi ako, Mr. President, naramdaman ko na darating ang araw, susuporta ka kay Bongbong Marcos at Sara sa kanilang kandidatura. Ramdam ko yan bilang isang ama at bilang isang Pilipino. Although hindi naman ako tatay, tinatawag na naman ako ng social media na tatay, pero hindi pa ako tatay. So, naramdaman ko na balang araw, susuportahan mo iyong anak kasama si Bongbong Marcos. Kasi alam kong dahilan na naniniwala ka na si Bongbong Marcos ang magpapatuloy sa programa mo na na-adapt mo kay President Marcos ang build, di pagpapatuloy ni Bongbong. Walang problema yan. And then, safe ka sa kamay ni Bongbong Marcos.
So, nawa darating ang panahon, darating ang mga araw at buwan na ipapatawag mo si Bongbong Marcos sa Malacanang kasama na si Sara para i-endorse ang kanilang kandidatura. Ramdam ko 95% na magbungbong Sara ka. So, dahil doon, hindi naman ako naniniwala na kay Lene ka pupunta, hindi naman ako naniniwala na kay Isko ka tutulong, o di kay Pacman, kay Ping Lacson, parang malabo eh. Ang anak mo si Pulong na sa kay BBM Sara, so ikaw na tatay, may posibilidad na mag-BBM Sara ka rin. Kasi ang anak mo, Vice President ni Bongbong, di ba? Alam mo kasi ang problema, naranasan mo, kung iba ang presidente, tapos ang anak mo ang vice, di ba? Ramdam mo yan eh. Presidente ka, ang vice presidente mo, si Ma'am Lene, di ba problema ang dinala? Sa loob ng 6 na taon, hindi nakipag-cooperate sa'yo si Ma'am Lene, kundi batikos lang ang nalaman niya. So siguro naintindihan mo yan as politician, na pag maging presidente si Sara, maging vice presidente si Sara, na itong anak mo isusuportahan mo, then mapwersa ka, suportahan mo si Bongbong Marcos. Kasi nga para ang dalawang ito, magtrabaho sila na walang away, walang gulo, di ba? Walang sagabal sa mga plano mo na build. Kasi dinulungan ka rin naman ng mga Marcos loyalists, kaya naabot mo ang pangarap mong makatulong sa bansa natin. At pinasasalamatan namin bilang citizen ang naiambag mo sa lipunan na ito. Hindi ko makakalimutan yan, especially 6 na taon lang nagawa mo yan. Di ba? So have a nice rest, Mr. President. Magpahinga ka, kumain ka ng gulay, kumain ka ng prutas, mag-exercise, lakad-lakad. Yan ang bagay sa iyo talaga. Habang makikita mo at mapapanood sa telebisyon na si Bongbong Marcos ipinagpapatuloy ang programa mo para sa sambayan ng Pilipinas. So, alam ko na doon ka pupunta. Kasi ngayon wala kayong ruling party kayo, wala kayong kandidatong presidente. So, kailangan na talagang all-out support na kayo kay Bongbong Marcos, di ba? Sa mga Malacanang dyan, lalo na kay Senator Bongo, suportahan niya si Bongbong Marcos. Kasi yun lang sabi niya eh. Susuportahan niya ang sino mang makapagpapatuloy sa programa ni President Duterte. Kaya magbongbong Marcos yan. Wala naman kayong presidente, nag-back out ka naman. Siguro hindi mo naman pwedeng tawagan si Banat Bay na, Banat Bay, ikaw na lang mag-substitute sa akin dito. Si Banat Bay na lang mag-presidente. Parang malabo yata eh. Kasi maraming dilawan na didiis, parang gusto yata si Banat Bay mag-presidente. So maraming salamat at nawa kay Senator Bongo, salamat sa selfless sacrifice para sa bansa. At maraming salamat sa Malasakit Center na more than 150 plus na itayo mo sa buong Pilipinas sa loob lamang ng halos 3 taon. Dapat sa iyo bigyan ng award. Yung award ni Maria Risa, dapat sa iyo ibigay yan, Senado yan. Biro mo, wala ka pang 3 years, nakapagtayo ka na ng Malasakit Center na humigit halos aabot na yata yan sa 200 pag lipas ng 6 na taon. Pero biro mo 150 plus, wala pang 3 taon na patayo mo yan. Dapat mayroong batas ang Senado na bigyan ka ng award. O di kaya tawagan ng Malacanang si Maria Risa, kunin ang kanyang award, ibigay na lang kay Bongo to. Kasi si Maria Risa hindi naman talaga bagay sa award niya na natanggap sa ibang bansa sa pagkasinungaling itong napanood ko sa telebisyon.
ang kanyang pagsasalita, especially sa social media. Lumalabas talaga ng gobyerno ni Duterte, sobrang sama. Na parang apik-api siya, na wala na siyang magawa, at parang papatayin siya sa kanyang mga sinasabi. Wala, sinungaling ito. Kaya dapat ang award niya, ibigay mo kay Senator Bongo. Siya talaga. So, Mr. President, Senator, maraming salamat sa pagsakripisyo. At maraming salamat in advance sa pagsuporta niyong dalawa kay Bongbong Marcos at Sara. So, nawa ipagpalain kayo, bigyan kayo ng mahabang buhay. To God be the glory alone.